Pakibukas ang Bible natin. Genesis chapter 4, verse 1 to 13. Adam lay with his wife Eve, and she became pregnant and gave birth to Cain. She said, "With the help of the Lord, I have brought forth a man." Later, she gave birth to his brother Abel. Now Abel kept flocks, and Cain worked the soil. In the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. But Abel brought fat portions from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering, but on Cain and his offering he did not look with favor. So Cain was very angry, and his face was downcast. Then the Lord said to Cain, "Why you are angry? Why is your face downcast? If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must master it." Now Cain said to his brother Abel, "Let us go out to the field." And while they were in the field, Cain attacked his brother Abel and killed him. Then the Lord said to Cain, "Where is your brother Abel?" "I don't know," he replied. "Am I my brother's keeper?" The Lord said, "What have you done? Listen, your brother's blood cries out to me from the ground. Now you are under a curse and driven from the ground, which opened its mouth to receive your brother's blood from your hand. When you work the ground, it will no longer yield its crops for you. You will be a restless wanderer on the earth." Let us pray. Father, gabayan mo po kami sa iyong salita. I pray, God, for the Holy Spirit to lead us and guide us into all truth. Ikaw po mangusap sa aming mga puso, that we will not just be a hearer, but a doer of your word, God. In Jesus' name we pray. Amen. Si Cain ang kumbaga siguro, alam naman natin yung, yung kwento nito. Sa dalawa na mga ito, si Cain, si Abel, masasabi natin na merong pagkakaiba sa kanilang heart, dahil may pagkakaiba ang kanilang puso, may pagkakaiba ang kanilang pananaw. So ngayon, pwedeng nakikinig dito, may pagkakaiba tayo ng pagkaunawa at may pagkakaiba tayo ng desisyon. Amen? Kasi, sinunod ako sa Bible school, tinuruan kami ng basic study skill. Isa sa na impact sa akin, kapag ang tao nakaupo ng sabay-sabay, pag sabi ng nagtuturo, pag nagtapon ka, for example, pag nagtapon ka ng isang tabong tubig, ang tanong, ilang tabong tubig ang natanggap mo? Sabi nila, hindi nagkalat, pastor. Siyempre, hindi. Kung isang tabong tubig ang sinasaboy ng preacher, dapat bawat isa ay nakatanggap ng isang tabong tubig. Kumbaga, word. Amen. Kasi kung ikaw lang ang nakatanggap ng isang tabong tubig at ang iba nawisikan lang, something is wrong. So, hindi po ito ang part ng ating preaching, pero gusto ko lang pong maintindihan natin na kapag ikaw nakaupo, makinig ka. Pakigising ka tabi, gising, makinig ka. Kasi pag hindi ka nakinig, sayang, naligo ka pa naman, tapos nagpabango, tapos nag-lipstick, nagpulbos, nagplantsa, nagastos ng gasolina, nag-iwan ng trabaho sa bahay. So, pag nandito ka, para kay Lord to, totohanin mo na. So, hindi yun ang preaching ko. Si Cain, nagbigay siya according sa kanyang sariling pagbigay.
Pag-uusapan natin yung pagbibigay, pera na naman, parang ganun. Hindi po, pagbibigay po pinag-uusapan. Lahat ng parte ng buhay natin. Pagdating sa Panginoon, ang pinakamahalaga hinahanap ni Lord ay ang puso na nagbibigay. Sampulan ko na nga lang eh. Kanina sinabi ko, di ba? Nagbigay ka ng oras, pumunta ka dito. Sino naligo? Maliban sa may lagnat. Sino nagbihis? Di ba? Sino nag-iwan ng hanap buhay, yung mga trabaho kikitain sa bahay? Tayo, di ba? Binigay mo na. Nandito ka na. Para kanino to? Sigurado ka? Anong purpose mo na nandito ka? Are you sure? Kalabitin mo ang katabi mo, siguraduhin mo yan. Kasi magapareho kita kay Cain. Magapareho kita kay Cain. Alam mo ba natin yung parang napunta ka na sa familiarity, yung familiar ka lang. Yung wala na yung essence, nawala na. Basta naging practice na lang. Kaya po nagkaroon ng tinatawag na dead church, kung basahin mo sa Bible. Ba't nagkaroon ng dead church? May namamatay bang simbahan? Ba't may buhay ba simbahan? Nakita niyo yun sa Revelation. May dead church. Ang dead church po hindi building. Ang church na tinatawag, tao. Tayo. Yung mananampalataya, yung sumasamba sa Panginoon, yung tayo po yung church. Yung church po, kung ecclesia, hindi po iglesia na ecclesia, ibig sabihin, group of believer. Tayo po yun. Tayo po yun. Kaya lang po, may tinatawag ang Panginoon na dead church. Patay na simbahan. Bakit? Nakakita ka ng zombie, gumagalaw pero walang buhay. Diba? Naglalakad pero walang puso. Nagigets nyo? Kung nagsasalita pero walang kabuluhan. Ganon din po yung maraming mananampalataya ngayon. Huwag po tayong maging dead church. Sabi mo sa katabi mo, dapat buhay. Buhay ang pananampalataya, buhay ang pag-ibig. Buhay ang pagpupuri. Sa lahat ng parte ng bagay tungkol sa Diyos, buhay. Sabi mo, mabuhi ka. Patay, buhi ka. Mabuhay ka. Hindi pwede na patay ka. Amen. Huwag kang pumayag na patay ka. May kanta, ako'y buhay, hindi patay. Nagpapatuloy. Alam ba ninyo yun? Ako'y buhay, hindi patay, nagpapatuloy. Ganon. Kasi po, pag napansin mo, sarili mo na, ayaw mo na mag-pray, yung Bible reading mo, para masabi mo na lang na nagbasa ka. Yung prayer mo, hindi na nararamdaman ni Lord. Yung church mo, parang naging pareho na rin ng dati, simba uwi. Patay ka na, kapatid. Spiritually. Naamat-amat ka yun. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ba yun? O sabihin mo rin, ako ba yun? Lakasan mo, ako ba yun? Nagpipreach po ako nito, naghahanda po ako nito, sinaayos ko sarili ko. Kasi ayoko pong mapunta dun sa dead church. Amen? Sa tulog gising. Huwag kang pumayag na isa ka dun sa dead church. Si Cain, pag siya nagbigay, nag-umpisa siya sa tama, natapos siya sa mali. Alam ni Cain na ang pagbibigay ay yung nararapat na pagbibigay. Nakasanayan ni Cain na sa huli, hindi na ang kalooban ni Lord yung pagbibigay niya, kalooban niya. So pag siya nagbibigay, kasi ang utos ng Panginoon, kapag nagbigay, magpapatay ka ng pinakamatabang hayop, pinakamataba.
Kasi pati yung taba nun, pag, pag nasusunog, sinasamyo ng Panginoon. Si Cain, ito lang sabi niya, ito lang naman ang kaya ko kasi itong trabaho ko, magtanim. Naghagad mo gulay, mahirap nga naman, di ba? Itong merong ka, maghahanap ka ng espesyal. Siyempre kung ano nandyan sa'yo. So naghagad mo, mga gulay-gulay niya. Naghagad mo anang mga, kung ano at anang kaya. Tapos si Abel, nagbigay siya according to God's will. Kay Cain, to his will. Si Abel, his will. God's will. Kahit sa buhay natin, hindi tayo pwedeng mabuhay according to our will. But according to His will. Minsan nakala natin, hagad yat ang arang ginataor, importante sa Ginoo. Mas mahalaga ikaw. Amen? Taas-taas ka ang alima, manakaw ring alima nga ron. O paano yan? Puputulin ni Lord. Diba? Amen ba yun? Puri-puri ka ng Panginoon, sinungaling, palamura. Diba? Ginagamit mo. Purihin ka, Panginoon, yung lumalabas sa bibig mo, araw-araw, nagmumura ka, nagsisinungaling ka, nagchichismis ka. Nagigets niyo po ako. So, pag nagbibigay tayo, kung pareho kay Cain, kung ano lang ang will niya, yung will niya. Kahit po sa pagbibigay dito sa church, natuto po ako. Bahala po kayo. Hindi ko kayo paghahanapan dahil kanya-kanya tayo lahat. Pero pag magsamba dito sa Panginoon, bibigay ko yung pagsamba ko. Biro mo, nagplantsa pa ako ng damit. Di ba? Sinuot mo pa yung sapatos mo, matutulog ka lang pala. Nagsuot ka pa ng damit mo, kaganda. Nakatingin ka lang, wala kang naririnig. Nagmamadali ka para makauwi. Ito pang punto. Kapag naghahagad ka sa Diyos, dapat nararamdaman ni Lord. Dapat nagagalak ang Panginoon. Kasi, ang hirap pong gumawa ng bagay na wala naman palang kabuluhan. Sabi ng nanay ko, ay mayan nga matugog ka ng mana sa bagay. May imo pang buktawan. Naririnig niyo po ako. Hindi sabi nila, hindi sige lang pastora, para naman habang tumatagal, lumalago. Okay po yun. Pero hanggang kailan ka lalago? Sabi mo sa katabi mo, hanggang kailan tayo lalago? Hanggang kailan tayo lalago? So habang nandito ka, amat-amati. Amen? Amat-amati. Kasi, nung si Cain ay nagbigay itagad, ayaw ni Lord. Ayaw niya. Basahin niyo. Sabi kay Cain, haman manaakig ka. Ginabaton at Ginoo. Alam niyo, para maramdaman ng tao noon, ni Cain, ni Abel, na rohagad ay ginbato ni Lord. Ginabato na napaagi sa kagayo. From heaven, gapanaog kagayo, tapos gina-absorb rohagad, tapos magiging, maduga agon, mga mag-aabugon, bising kinaot kagayo. Bising tinanggap ni Lord. Yung kay Cain, wala. Nagagalit si Cain kay Abel, sabi niya, man ginbaton. Ay, Abel, bakit sa akin? Hindi. Kasi po, ang bawat bagay sa buhay natin, kung anay at Ginoo, gamita nga para sa Ginoo. Espesyal. Mahalaga. Sa kahit anong parte, buhay.
iiwanan mo negosyo mo, nandito ka, ay purihin ang Panginoon, matutuwa si Lord. Bakit? Hindi mo hinangad ang yaman ng mundo, hinangad mo ang presensya ni Kristo. Are you listening? Nagpipraise and worship, ginugulo ang isip mo. Sinabi mo, Lord, ikaw ang dahilan kaya ako nandito. Nakafocus ka, naluha ka, nagbukas ka ng puso, naranasan mo siya, naramdaman mo siya. Ang sarap ng presensya ni Lord. Ang tanda ko na pwede niyo ako sabihin, kaya gusto ko sa harapan para walang makakita sa akin. Kasi po, kapag nagbigay ka sa Panginoon, dapat special. May halaga. Amen. Hindi lang pera pinag-uusapan dito. Lahat ng aspeto ng buhay natin, huwag nating payagan na maging offering na katulad ni Cain. Huwag po. Si Cain, pag nagbigay, yung pinaka-kulelat, yung kaya nagalit ang Panginoon, siguro ginpili na patag ginaatay, nag-aatay naman. Sinaya, nagagad sa Ginoo, ay ginatay ko taray mong alaga. Huwag mong gagawin yan. Huwag mong gagawin yan. Huwag. Huwag kang magbibigay sa Panginoon sa'yo nga walang halaga, sa Kanya pa kaya. Pag nagbigay ka sa Panginoon, may halaga. Hindi yung magsimba galing man ako kung huwagon masyadong trabaho. Kulelat ba talaga siya? Ha? Hindi siya kulelat, ha? Gawin mo siyang una. Number 1. Siya lagi ang pinaka. Sa kanya pinaka the best. Amen? Pag nandito ka, ibigay mo yung the best na pagpuri. Huwag kang matakot na maging OA. Kasi pag nagsabi sila na OA ka, ibig sabihin, walang halaga yung pagsamba nila. Nagigets niyo po ako. Okay lang, paano kung magtangis ako, anong problema doon? Kung ikaw nga ni ay wat imong nobyo, tinangis ka, pag si Lord, hindi ka magtangis. Amen? Iba Karel? Balik si Karel. Dapat mas nararamdaman ka ng Panginoon. Papansinin mo, ang pinansin ng Panginoon si Abel. Kaya iba na pakiramdam ni Cain. Pareho mo lang kami naghagad. Unga man imaw Diyos, unga man ako. Di ba? Pareho mo lang kami. Kayo pareho. Pero ang puso nyo magkaiba. Kasi ang Panginoon hindi tumitingin sa labas. Ang Diyos tumitingin sa puso. At yan ang sinasabi. Di puso naman, ang Diyos naman ang nakakaalam niyan. Alam naman ni Lord. Action speak louder than words. Alam ni Lord ang puso mo at kaya alam niya ang action mo. Pag nagbigay ka ng buhay, hindi lang po pera pinag-uusapan dito Hagad ba? Hagad. Pagbigay ka ng buhay sa Lord, be sure, katanggap-tanggap. Di sana, Pastor, perfecto na. Hindi po. Ang taong nagtaot kabuhi sa Ginoo, pag nadapa umiiyak. Hanggang pa magpag, agad-agagan dayon. Hello? Kapag ikaw nagbigay ng oras sa Panginoon, pagdating dito, kahit inaantok ka, kurutin mo sarili mo sa mo, gising!
ubos mo pa perfume sa inyong bagay, tapos matugog ka man ng galiiya. Alam mo, much better na isang Kristiyano, kapag inaantok ka, sampalin mo sarili mo, sabi ng preacher, one time. Pero hindi alam ng iba na ginagawa ko yun. Kapag ako inaantok kanyari, pupunta ako para mag-serve sa Lord, makinig ng mga conference, lalo na yung conference buong isang araw. Sinasampal ko sarili ko niya, kinukurot ko. Sabi ko sa katabi ko, siguro madalas kami ni Melanie, kusia ako. Sabi mahina, baskuga! Sino nakakaranas na pagpupunta kayong conference? At makikinig kayo ng preacher, kukunin mo, mag-jot down ako niyan. Para hindi ako makatulog, mag-jot down para masundan ko yung salita na binibigay ng Panginoon sa pamagitan ng tao, magsusulat ako niyan. At kapag hindi ko nasundan, ano yun? Ano sinabi niya? Naririnig niyo po ako. Kasi po, pag mag-serve ka sa Ginoo, be sure, todo na yan. Amen. Hindi po konti-konti lang, hindi yung walang kabuluhan. Dapat makabuluhan ang bawat bagay na ibinibigay mo sa Panginoon. Amen po ba? Hindi po tinanggap ni Lord. Kasi noon kapag tumanggap, sabi ko nga, bababa yung apoy ng Diyos sa langit, i-absorb yung hagad. Hindi niya tinanggap kay Cain. No. Ang tinanggap niya kay Abel. Kasi naghanap si Abel ng pinakamatabang hayop. Yung pinaka-the best. Yung pinakamahal. Ibig sabihin, sakripisyo ta. Nagets niyo ako? Sakripisyo ta. Aginhagad na. Nakita mo, pag siya maghagad, pakita mo sa Bible, kinagalak ng Panginoon. Ay nagalit nga at nagselos. Si Cain, at alam niyo na yung kwento. Ibinigay ni Abel kung ano ang gusto ni Lord. Bakit the best yun? Kasi ibinigay niya yung gusto ni Lord. Huwag kang magbigay na hindi gusto ng Panginoon. Kapag ikaw nagbigay, gusto mo ba ito, Panginoon? Kalooban mo ba ito, Panginoon? Si Abel nung magbigay siya, sigurado na nadaya according to His will. Anat at kalooban ni Lord. Hindi po pera lang ang pinag-uusapan natin. Sino dito na kapag ikaw nag-worship, dalawang kamay, nagtaas ang kamay mo? Sign of surrendering. Pag sandi ka, surrender ka sa Lord, pagbukon yun, sandi, pagkatapos yun, sandi. Alam niyo ba ibig sabihin ng surrender? Tag-iyak, ikaw. Ikaw daw tag-iya na kakon. Ikaw ang masusunod. Nakita niyo yung dalawang kamay na yan pag nagsusurrender. Sabihin, ikaw ka pa nag-iya kakon. Ikaw ang masusunod. Ang plano mo ang masusunod. Ang kalooban mo ang masusunod. Ang ayaw mo, hindi ko gagawin. At ang gusto mo, yun ang gagawin ko. Ako ay magpapailalim sa kalooban mo. Yan ang dalawang kamay na yan. Surrender. Marami pa yung umiiyak, dalawang kamay nagsusurrender. May ginawang kasalanan, nagsisisi. Dalawang kamay. Bunaga lang ko, tay, patawaragin ko. Bunaga ko, kung hindi mo ko patawaron. Bunaga ko, kung hindi. Basta, magtag-iya ikaw, kakon. Ikaw rin maging hari na ako. Parang gano'n yun. Surrender. Pag nagbigay ka ng kalooban ni Lord,
Sakripisyo po yun, ibig sabihin. Sabi mo, sakripisyo. Nakita ko may mga negosyante dito. Ibinigay niya kay Lord sakripisyo. Na may negosyo ko, alam ko yan, dahil mas malakas ang Sunday. Di ba? Mas malakas ang Sunday. Maubos aring bugas pag Domingo. Mabakas Pero, dalawang kamay. Mas mahal ko ikaw sa negosyo, Lord. Amen. Amen. Kaya mo ba sabihin, mas mahal kita, Panginoon? Maging Abel tayo palagi. Maging Abel tayo. Sa Abel, binibigay niya kung ano ang kalooban ni Lord. Kahit magsakripisyo siya. Nung si nanay ay nag-alaga ng baboy, minsan lang yun. Tapos nung namatay yung baboy, iniyakan talaga ni nanay kasi pinatay. Pero ana tagahapon to. Yung tangisan nana. Paano? Pag yung alaga mo, bibigay sa Lord. Hindi lang iyak ang siguro mararanasan mo. Alam po ba natin, mas masarap magbigay na nasasaktan ka. Masarap magbigay nang nasasaktan ka. Nung nagbigay ako ng buhay, sakit nun. Iiwan ko 2 kong anak. Kasi tinawag ako ni Lord magpastor. Pag hindi ako sumunod, hindi ko iniwan yung mga anak ko, hindi ako nag-aral sa Bible school, hindi ako umalis para sa mga gawain. Sa palagay nyo, ano mangyayari sa akin? Pero hindi ko po sinabing kung kanya-kanya ba tayong tawag eh. Hindi naman ho pare-pareho ang pagkakatawag ni Lord sa atin. Ako po, tinawag ako na magsakripisyo. Pasalamat ka, hindi ikaw tinawag ni Lord para magsakripisyo na ganun. Sabi mo sa katabi mo, thank God, salamat sa Lord. Pero the point is, gaano ba ang kakayanan mo kapag ang Diyos ay may hinihingi sa'yo? Paano mo bubuksan ang puso mo? Simple lang. Sasabihin na Lord gabi, bumangon ka. Manalangin ka. Panalangin mo si ano, ipanalangin mo si ano, ipanalangin mo si ano, ipanalangin mo si ano. Ang dami-daming papanalangin na antok na ako. Paano kang hindi maduyog ay nakagubog ka? Bangon! Bangon! Singan yan ni Melanie. Naduyog ka, guhod! Inuutusan niya sarili niya. Huwag ka tugog-tugog ka, guhod! Kasi po ang prayer ay sakripisyo din. Ano? Diba? Minsan nararamdaman lang na tayo ni Lord na tama ang prayer pag may problema ka. Sino may problema, tapos masarap mag-pray. Sabi ng Panginoon, uy, damdam ko prayer mo, anak. Hindi kaya umiyak ka rin para sa missionaries. Umiyak ka rin para sa mga pastors. Umiyak ka rin sa mga gawain ng Panginoon. Kasi sa Facebook, doon ako kung saan may mga gawain ni Lord. Nakita ko yung isang church doon, hapay-hapay, papalingin na siya.
Tapos ginpakita rayamon nga church. Naalala ko yung church namin doon. Kubo lang, tapos may sikat. Tapos nagtangis ako, Tay, i-bless mo sila, Tay. Magbangon ka it mga professionals kanda sa mga unga nga ron kaya nilang magpagawa ng simbahan. Matuto tayong umiyak. Amen. Kahit hindi para sa atin, kahit para sa kanila. May kapanawagan nga mga misyonary sa ibang bansa. Delikado buhay nila. Ikaw kakatulog kagating at mahimbing, bumangon ka. Umiyak ka para sa kanila, manalangin ka para sa kanila. Doon duhagad. Tayo kasi isip tayo lagi, pera, pera, pera. Bigay mo yung the best sa pera. Pero ibigay mo yung the best sa oras. Bigay mo yung the best na panalangin. Are you listening? Nandito ka, nakinig ka. Ibigay mo yung the best na pakikinig. Nag-devotion ka, ibigay mo yung the best na pag-devotion. Bukod para masinghan mong, wow, hindi yun ako makonsensya, nagsugat yun ako kang devotion. Huwag kayong pumayag na maging pareho ni Cain, na kumikilos, nagsiserve according to our will. Maging pareho tayo ni Abel, na gumagalaw, kumikilos, nagbibigay, nag-serve according to His will. Sabihin mo, according to His will. Si Abraham, ang kaya kong makitang sample. Sabi ni Lord kay Abraham, ihagad mo ka kondo imong unga. Iba taro hagad ka to. Hagad ka to, pag nagbigay ka ng hagad, kunyari, karnero o matabang whatever na hayop, nilalagay nila yan sa andang hagad nga lamesa. Hihiga doon, nakatali yon para hindi silang makagalaw. Tapos, tutungtungan muna nila yon ng maraming kahoy. Maraming kahoy yan. Mga dried na kahoy ang madaling makapitan ng apoy. At ipapatong doon duhagad. At doon mismo, papatayin yon para yung dugo rin ka mag-spread. Tapos susunugin yon. At sabi ng Panginoon kay Abraham, ihagad mo, doon mo nga unga. O ginawa ni Abraham. Naghanda siya. Nagkuha siya ng kahoy. Naghanda siya ng tali. At tinalian niya yung anak niya. Siguro nag-iisip si Isaac, sin man na tayo hagad, siin. Tapos sinalian imaw. Ako taruhagad. Niligay siya dun sa hagaran. Ginpahaom kondo kakayo. Agrokotsilyo ay ihagad na gun si Isaac. Naihagad ba na? Naihagad na. Alam niyo ba kasama sa hagad rong damdamin? Amen. Kasama sa hagad rong pamatsyag. Kung walang kabuluhan sa'yo, o imong hagad ay walang kabuluhan. Kailangan ang hagad ay may kabuluhan sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, simula ngayon, pag maghagad kita at kabuhi, may kabuluhan sa atin. Huwag kang nararamdaman lang ni Lord yung totoo mong pray pag may problema ka. Pag wala kang problema, hindi makaabot sa langit yung panalangin mo. Mararamdaman lang ng Panginoon yung totoo mong pagpupuri kapag napagpala ka. Gasimba galing mana akong magdaog ko sa loto.
Kasing bagaling man na ako makapasar ng nga. Magsimba ka kahit hindi nakapasa anak mo. Magsimba ka kahit nalugi ka sa negosyo. Are you listening? Kasi rin mong pagtuo sa Ginoo ay wa na base sa kung ano andito. Ang pananampalataya mo sa Panginoon at pag-serve mo sa Panginoon ay nabase sa kung anong kabutihan niya. Kung sino siya sa buhay mo. Amen. So si Abel, binigay niya ang para sa Panginoon, na nararapat sa Panginoon. Katulad ni Abraham, ibinigay niyang kung ano ang kagustuhan ng Panginoon. Amen? Hindi po tayo kailangan mag-extreme yung, kita ko ang kabuhi, nag-inom tayo mouth gas. Alam niyo yun, nakita niyo ba yung kwento na yun? Nasa Facebook yun eh. Yung taon na ng kabuhi sa Ginoo, nag-inom yung mouth gas, ag nagsindi. Gasolina, ag nagsindi. Ag hagad na ng kabuhi. Hindi po kailangan yun. Hindi po kailangan yun. Ano gusto mo ginang magtao yung kabuhi sa Ginoo? Mag-serve ka kay Lord. Tuwan-tuwa ako sa mga bata dito kay Intok ko. Kay Intok na drummer, kay Intok na gitarista. Nauna pa sa simbahan niya, lagi. May Bible, may ballpen, may notebook. Pag sinabi ni Lord na hindi, hindi. Pag sinabi ni Lord na approve, approve. Ganon yun. Amen. Patapos na ako. Ang pagbibigay po ay pag nagbibigay kayong namumove ang puso ni Lord. Amen. Pag ikaw nag-church, binigay mo oras mo. Pag nandito ka, kailangan ma-move ang puso ni Lord. Pag nag-worship ka, worship leader, worship team, amen, yung nasa media department or whatever, kapag ikaw gumawa niyan, kailangan ma-move ang puso ni Lord. Huwag yung nagbibigay ka ng material, hindi naman bibigay ng oras sa Lord. Nagbibigay ka ng favor sa Lord, pero sa mga tao, sa mga manggagawa, pero ayaw mo magbigay ng buhay. Pwede po tayong tumayo. Bago ako ito natapos, nagtanong ako sa Lord eh. Sabi ko, Panginoon, ang tanda ko na nagpapastor eh, naibigay ko na buhay ko sa'yo. Sabi ng Panginoon sa puso ko, nagawa niyo na ba yung dapat niyo gawin? Sabi niya, kung nagbibigay kayo ng buhay sa akin, tingnan mo ang palibot mo. Naririnig niyo po ako. Sa ngayon po, hindi po nagtatawag ang Panginoon ng napakaraming mahuhusay sa mga larangan ng pagtugtog, sa larangan ng pag-awit, sa pagiging leader. Sabi ni Lord sa puso ko, nandiyan kayo. Nandiyan kayo. Tingnan nyo palibot nyo. Marami na ang mapupunta sa impyerno. Nagbibigay ka ng buhay, umpisan mo ngayon. Taas mo kamay mo sa Lord. Nagbibigay ka na rin lang ng buhay. Maging pintig mo ang pintig ng puso ng Panginoon. Bibigay ka ng buhay.
Kapatid mo mapupunta sa impyerno, okay ka lang. Nagbibigay ka ng buhay. Yung pamilya mo, mapupunta sa apoy. Sabi ng Panginoon, bago ka maghanap ng karnero na kakatayin para ialay mo buhay mo. Hindi tayo, iniinsulto nila ako eh. Pinagtatawanan nila ako eh, di ba? Inaalay mo buhay mo. Sabi niya, Pastora, ba't napunta tayo sa evangelism? Kasi po ito message si Lord. Mga tao na kayang lunukin ang pride, na kayang patayin ang kagustuhan, ng sariling kagustuhan para sundin ang kalooban ni Lord. Sabi ng Panginoon, kaya mo bang ibigay buhay mo? Gagamitin mo lang naman ang puso mo. Anong puso? Puso para sa kapwa. Yung missionary nandun. Andun yung missionary nagbigay ng buhay. Papatayin sila doon. Bakit? Kasi ginawa nila ang gawain ni Lord. Ano? Ang hanapin ng nawawala. Ano ba mission natin dito? Pag nagbibigay ng buhay, hanapin mo ang nawawala, sabi ng Panginoon. Hindi mo kailangan pumunta sa ibang bansa. Hindi mo kailangan gumawa ng napakalaking gawain. Sabi ng Panginoon, itong mission mo na hanapin mo yung nawawala. Pwede dalawang kamay, taas mo. Gusto ko maging missionary. Missionary sa tahanan ko. Missionary sa labas ng bahay. Sa aking barangay. Missionary sa aking katrabaho. Here I am. Here I am. Here I am. Ako po, Tay. Ako sasagot ng tawag. Gamitin mo buhay ko. Gamitin mo ako. Gamitin mo ang pananalita ko. Gamitin mo lakas ko. Habang may pagkakataon pa, sabi ng Panginoon, galaw. Habang may panahon pa, anak, kilos na. Anuhin mo ro o gahayad. Kung rin mong pamilya, higto sa impyerno, gaan mo. Alinan mo imong sakripisyo. Kung imong pamilya mismo, hindi mo nadala kay Kristo. Sabi mo, here I am. Send me. Here I am, use me. Use me. Use me, God. Patawad kung hindi namin nagawa ang pinaka-importanting bagay sa buhay namin. Kaya namin patayin ang aming pride. Kaya namin kalimutan ang aming sarili. Kaya namin patawarin yung mga tao, mga pamilya na nagkulang sa amin, and we will be able to reach them, oh God, for your glory. Here I am. Tas mo kamay mo, here I am, send me. Here I am, use me. Here I am, given Yes. every Yes, God. heartbeat for your glory. Here I am, Yes, Jesus. take me as an offering. Here I am, given every heartbeat for your glory. Here I am, take me as an offering. Here I am, given every heartbeat for your glory. Here I am, take me as an offering. Here I am, given every heartbeat for your glory. Here I am, given every heartbeat for your glory. Here I
Kapatid, as I sabi ni Lord, Nak, huwag kang pumayag na naabot na ang ibang pamilya mo, hindi pa. Huwag kang pumayag na yung malapit sa buhay mo ay mapalayo sa'yo. Reach them, Nak. Abutin mo sila. Puntahan mo sila. Sabihan mo sila. Nagbigay ka rin lang ng buhay. Gawin mo makabuluhan sa pamilya mo. Abutin mo sila. Pagkatapos niyan, bigay mo buhay mo sa marami pang kaluluwa. Bigay mo buhay mo. Kasi ito panahon na malapit na siya dumating. Here I am, Tatay. Here I am, Tatay. Use me. Alisin mo yung pride sa puso namin. Para sa mga taong nang insulto sa amin. Here I am. Here I am. Pinapatay namin ang aming pride to serve you. Katulad ni Abraham kay Isaac. Kakalimutan namin yung aming mga hinanakit, ang aming mga inaalagaan sa puso. We are able, O God, to give our lives to you. Papatayin ko ang pride ko para humayo at gawin ang kalooban mo. Here I am. Send me. Here I am. Use me. Here I am. Gawin mo ako si Isaac. Able to give life. Able, oh God, I am able. Salamat sa lahat ng Isaac na nandito. Ang buhay namin ay hawak mo. Ang buhay namin ay para sa'yo. Ang buhay namin ay magpapagamit sa'yo, Panginoon. Kasi ito po yung panahon na naghahanap ka ng Isaac. Able to give life. Able to sacrifice. Here I am. Here I am. Yes, Jesus. Here I am. as an offering. Here I am, giving every heartbeat for your glory. Here I am, take me as an offering. Here I am, giving every heart. Tay, ipinapanalangin din namin Sister Merla sa ibang bansa, sa misyonana at sa mga kasamahan nila. Nandun sila, Panginoon, sa pinaka-critical na kalagayan. Dahil pinagbabawal na mga missionary na babae sa kanilang lugar. I pray for your protection be upon them, Tatay. Sa lahat ng mga missionaries
You know them by names. We pray for them right now. I pray for your covering, Lord God. I pray for your protection. I pray for your mighty hands be upon them, Lord God. Thank you sa power na meron. Ikaw na ibinigay sa kanila, Panginoon. Thank you, Father God, that they are protected, they are highly favored, they are deeply loved. Salamat po. Salamat po. Ingatan mo sila. Salamat sa katagumpayan ng kanilang gawain. At sa umagang ito, katulad ni Isaac, kami ay hayag for the praise of your glory. In Jesus' name, amen.